Akala ko dati sa fairy tale lang nabubuhay ang mga halimaw. Hanggang sa gabing iyon, noong gabing nakahiga ang nanay ko sa malamig na lupa, nakapulupot ang buhok niya, mahaba na parang tumubo sa impyerno. Ako si Jason. At ito ay hindi isang kwento para sa libangan. Ito ay isang pagtatapat at isang babala. Nagsimula ang lahat sa larong sugal, isang tila normal na gabi sa isang maliit na sulok kung saan magkakilala ang lahat. Nanalo ako ng malaki. Nagtawanan, naghiyawan, nag-inuman na parang wala ng bukas. Pero alam mo, kung ano ang napakadali laging may presyo. Cut to audio, biglang tumigil ang tawa, napalitan ng kaluskos parang buhok sa sahig na gawa sa kahoy. Nauna si Michael. Dati siya ang pinaka-confident na lalaki sa kapitbahay, gwapo, sweet talk. Ngunit kinaumagahan na tagpuan nila siya, puspos, nababalot ng manipis na sinulid ang katawan, walang patak ng dugo. Ang akala ng pulis ay away. Alam ko, walang taong pumapatay ng ganyan. At pagkatapos ang aking ina ay nagsimulang magbago. Umupo siya nang hindi gumagalaw ng maraming oras, nakatitig sa isang punto sa kalawakan. Sa tuwing umuungol ang aso, magugulat siya, nakahawak sa kanyang dibdib na parang may humihila sa kanyang kaluluwa mula sa kanya. Hanggang sa gabing iyon, nagising ako sa tunog ng kalmot sa bubong. Bumulong ang aking ina. Jason, bumalik na siya. Nakita ko siya. Isang walang mukha na figura na may lamang mahabang buhok, gumagapang sa dingding na parang buhay na nilalang, gumagapang na parang ahas, ngunit dahan-dahan, sadyang na may puot. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. But then, tumingin sa akin yung bagay na yun ng tingin na walang mata. Mula noong gabing iyon, alam kong hindi na ako mapalad na sugarol. Ako ang tagapagmana ng isang tahimik na awayan na tumagal sa buong buhay ng aking ina. At ito nais nitong bayaran ang utang na ito ng dugo sa ating buhay. Pero I swear, hindi ko hahayaang kunin nito ang nag-iisang taong natitira sa buhay ko. Kahit na kailangan kong pumunta sa impyerno, kakalagkarin ko ito at susunugin ang buhay sa sakit ng aking ina. Noon akala ng lahat ay maswerte ako. Patuloy akong nanalo sa pagsusugal, iginagalang ako ng mga bata sa kapitbahayan, at ang mga babae ay tumingin sa akin ng may simpatya. Ngunit kung mayroong isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng lahat ng iyon, ito ay ito. Ang swerte ay hindi regalo. Isa itong bitag. Isang madilim na slum, ang mahinang dilaw na liwanag mula sa nag-iisang ilaw sa kisam sa isang maliit at sira-sirang bahay. Naghalo sa hangin ang tunog ng mga binabalasa na baraha, pagod na tawa, amoy alak at pawis. Nakatira kami sa isang bayan na walang pag-asa. Kahirapan, kawalan ng trabaho, mga batang humihinto sa pag-aaral, mga matatandang kumakapit sa alak, pagsusugal, at mga kwento sa gabi tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Hindi ako naniwala. Noong panahong iyon, naniniwala lang ako sa mga taya at sa malamig na baso ng alak pagkatapos ng bawat laro. Ang aking ina, Lady, ay ang tanging nagpigil sa akin na bumaba. Siya ay tuyo at tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa akin ng tahimik. Si Ellen, ang babaeng minahal ko, ay isang bihirang maliwanag na lugar. Kahit na siya ay mahirap, ang kanyang mga mata ay laging may malinis.
Hindi ko alam na ang liwanag na yon ay unti-unti ring nilalamon ng dilim. Madaling araw, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng isang bangkay, si Michael. Nang umagang iyon, isang batang lalaki sa kapitbahayan, si Michael, ang natagpo ang patay sa isang kanal. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng maliliit na hiwa na para bang may gumamit ng libu-libong wire para laslas siya hanggang sa mamatay. Walang ni isang patak ng dugo ang natira sa katawan niya. Dilat ang kanyang mga mata, nakabuka ang kanyang bibig na parang sinusubukang sumigaw ng salitang hindi mabigkas. Sinabi ng pulisya, marahil ay isang away. Ngunit sino ang lumaban ng hindi nag-iwan ng bakas? Sino ang lumaban ng hindi nag-iwan ng armas? At higit sa lahat, sino ang nakipag-away na may mahabang buhok na nakapulupot sa leg ng biktima? Isang aso ang umuungol sa di kalayuan. Isang malamig na hangin ang umihip sa frame. Kumikislap ang mga ilaw. Tumingin sa bintana si Jason sa hating gabi. Nang mamatay si Michael, nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimulang humagulgol ang mga aso sa parehong direksyon, patungo sa puno ng talong sa likod ng aking bahay. Gabi-gabi, naramdaman kong may nakatitig sa akin mula sa dilim, ngunit kapag binuksan ko ang ilaw walang tao. Wala maliban sa isang mahabang guhit ng buhok na hindi gumagalaw sa windowsill. Pagbabago ng eksena, tahimik na nakaupo ang ina ni Jason sa kanyang silid, hindi kumakain, hindi natutulog. Lalong tumahimik ang aking ina. Bumubulong siya sa gabi, tumawag ng mga kakaibang pangalan, at madalas na hinawakan ang kanyang pulso na parang may nakapulupot dito. Tanong ko, sabi niya lang, Jason, huwag mong hayaang kunin niya ang kapatid mo eh. Akala ko nagdedeliryo siya. Hanggang isang gabi, namatay ang mga ilaw. Itim ang screen. Isang tunog na gumagapang mga yabag pagkatapos ay isang tunog ng pagkamot sa bubong ng lata na parang dahan-dahang kinakaladkad ng mga kuko ng isang tao. 3 na ako nagising. Sa labas ng bintana, isang walang mukha na anino ang gumagapang sa bubong. Ngunit hindi ito naglalakad. Gumagapang ito sa buhok. Mahahaba, itim na kandado, dumulas na parang ahas, nakakapit sa mga dingding na parang dalamay. At nang tumingin ako ng malapitan, nakita ko ang isang pares ng pulang mata na sumilip mula sa pagitan ng mga hibla. Tumigil ka. Putulin ang musika. Gumulong ang boses ni Jason. Hindi ko alam kung ano ito. Pero alam ko hindi ito dumating para patayin ako. Dumating ito upang linisin ang daan. Para sa parusa. Ilang araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni Michael, isa pang lalaki ang namatay sa parehong paraan. Isang tricycle driver na nagngangalang Julio ang natagpo ang nakahandusay sa gilid ng maruming kalsada patungo sa palengke. Walang dugo sa katawan niya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng manipis na labaha. Ngunit ano ang hindi nakapagsalita sa lahat? Ang mahabang buhok na nakapulupot ng mahigpit sa kanyang leg, parang isang itim na lubid, basa pa ng malamig na pawis. Sa sandaling ito nagsimulang bulungan ng mga tao ang pangalang aswang. Ngunit hindi ang uri ng aswang na narinig nila. Walang kuko, walang pangil. Buhok lang. Buhay na buhok.
Nakita ko. At alam ko hindi nito kailangang sugurin. Isang hibla lang ng buhok ay sapat na para makapatay. Umuwi na si Jason. Nakaupo si Ellen habang nagsusuklay ng buhok. Pinalibutan sila ng dilim. Nag-usat sila sa unang pagkakataon mula noong mga kakaibang pangyayari. Mahina at malungkot ang boses ni Ellen. Hindi mapakali si Jason. May nakita ako sa salamin, Jason, pero paglingon ko, wala na. Kinuha ko ang kamay niya. Tumibok ang puso ko. Minahal ko si Ellen. Pero may mali. Mali sa kaibuturan. Bumagsak ang ina ni Jason sa kusina. Sa kanyang mga kamay ay isang lumang larawan. Napakaluma na ang mga kulay ay naging dilaw. Sa larawan ay ang aking ina. Mas bata. Nakatayo sa tabi niya ang isang lalaki na akala ko matagal nang namatay. At sa tabi niya ay ang nanay ni Ellen. Kinuha ko ang litrato. Parang may pumipigas sa puso ko. Hindi pwede. Pagbabago ng eksena, pag-uusap sa pagitan ng ina ni Jason at ng kanyang anak, nasasakal, galit at desperado. Jason, kayo ni Ellen ay magkapatid. Ang lalaki sa larawan ay ang iyong ama. Iniwan niya tayo para sa nanay ni Ellen. Si Jason ay dahan-dahan, mababa na parang naubos sa buhay. Lahat ay sira. Minahal ko si Ellen ng buong puso. Ngunit ngayon alam ko na ang pag-ibig ay isang kasalanan. Mali sa kaibuturan. Sigaw ni Ellen habang sinasabi sa kanya ni Jason ang totoo. Bumagsak siya sa lupa, humihikbi at umiling-iling sa hindi makapaniwala. Ang screen ay kumupas na para siyang lumulubog sa paranoia. Hindi pwede. I can't be your sister. Jason, bakit? Bakit walang nagsabi mula sa simula? Flashback. Ang ina ni Jason ay pinalaya sa bahay ilang taon na ang nakalilipas, buntis, nakatayo sa ulan. Ang isa pang lalaki, ang kanilang biolohikal na ama, ay tumalikod, iniwan siyang mag-isa. Naiintindihan ko lahat. Ang aking ina ay nagdadala ng puot. Si Ellen ay nagdadala ng walang pag-asa na pag-ibig. At ako, dala ko ang sirang dugo ng isang pamilyang hindi pa gumaling. Unti-unting tumataas ang musika. Tumingin si Jason sa labas ng bintana. Lumakas ang hangin sa gabi. Ang itim na buhok ay nakadikit sa mga bar na parang isinumpang paalala. Ngunit wala akong panahon para magdalamhati. Dahil habang nakikipagbuno tayo sa katotohanan, papalapit na ito. Gabi-gabi. At ito hindi titigil hanggat hindi nahuhugasan ang lahat ng ating dugo. After that fateful night, umalis ako sa bahay ni Ellen na parang maldita. Mahaba ang gabi, hindi umulan pero mas malamig pa sa hangin at hamog ang puso ko. Pagbalik ko, nakahiga ang nanay ko sa sahig sa sala na walang malay. Ang dim light mula sa oil lamp. Itim na buhok, daan-daang hibla, mahigpit na nakapulupot sa mahinang katawan ni Lady. Bahagya silang bumalaw na parang humihinga.
Nakatali ang katawan niya ng buhok. Hindi normal na buhok. Ngunit buhay na buhok, manipis na gaya ng seda, ngunit may pagkakahawak ng makamantad na ahas. Kinailangan kong gumamit ng kutsilyo para putulin ang bawat hibla, bawat hibla. Nanginginig ang mga kamay ko, tumibok ang puso ko, at nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang laman. Pero buhay pa ang nanay ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya sumuko. Pumikit na lang siya, huminga ng pantay-pantay para siyang nakikipaglaban sa kamatayan sa kabustuhan ng isang ina na hindi kayang talikuran ang kanyang anak. Nanginginig si Jason habang binabalutan ang kanyang ina. May natuklasan siyang kakaiba. Sa tuwing dumadampi ang buhay na buhok sa pilak na angklet sa binti ko, kumikibot ito at nasusunog. Tiningnan kong mabuti, lumana ang bracelet, pero may nakaukit na kakaibang simbolo, parang sinaunang anting-anting. Mabilis na naputol ang eksena, isang maikling pagbabalik-tanaw, ang imahe ni Jason noong bata pa. Inilagay ng kanyang ina ang pulsera sa kanyang binti at sinabing, "Huwag mo tong alisin, anak. Proteksyon yan." Hindi ko akalain ang aking ina ay naghanda nito para sa akin mula pa noong ako ay maliit. Kinaumagahan may nakasalubong akong kakaibang bata, nakatayo sa ilalim ng puno ng talong sa likod ng bahay. Tumingin siya sa akin nang hindi kumukurap, pagkatapos ay bumulong. "Kaya mong talunin yan. Ikaw ang pinili." Tanong ko, "Anong pinili?" Sumagot ito, "Angkan namin manghuli ng mga aswang. Yung suot mo, yan ang anting-anting ng lolo ko. Pero ikaw ang pinili ng anti-anting. Hindi kami." Natigilan si Jason. Nawala ang bata sa likod ng bakod na kawayan na para bang hindi siya umiral. Nagsimulang magsama-sama ang lahat. Ang pag-ungol ng mga aso, mga bahid ng tuyong buhok, walang dugong pagkamatay. Lahat ay sinaunang babala. Ang mga larawan ng mga kaluluwa ng mga matandang biktima, si Michael, ang driver na si Julio at ang hindi kilala. Nakalutang sila, naanod ang kanilang mga mata ay puti, ang kanilang mga labi ay gumagalaw na parang gustong magsalita, ngunit hindi makabuo ng mga salita. Sinimulan ko silang makita. Ang patay. Nakatayo sila doon gabi-gabi sa likod ng salamin, sa ilalim ng puno. Walang sumpa na mas malupit kaysa sa isang kaluluwang nakulong, hindi maka-move on, hindi makapagpahinga. At naiintindihan ko, ang buhay na buhok na si Aswang ay hindi basta-basta pumapatay. Hinihigop nito ang kaluluwa, nilalamon ang kalooban, inaalis ang tao na nananatili. Hinigpitan ni Jason ang pagkakahawak sa angklet. Nakatingin siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon, ngunit may mali, ang buhok na naaninag sa salamin ay mas mahaba kaysa karaniwan. Nanunood ito. Alam nitong naaalala ko. At ngayon hindi na opsyon ang laban. Hindi ako bayani. Pero kung hindi ako tatayo,
Mamamatay ang nanay ko. Isasakripisyo si Ellen. At ako ang susunod na nakabalot sa buhok ng demonyo. Nang gabing iyon hindi umulan. Ngunit ang mga dahon ay kumakaluskos na parang babala. Si Ellen ay nawawala mula pa noong hapon. Sa beranda, pinulot ko ang isang mahabang hibla ng buhok, hindi sa kanya kundi its. At alam ko, pinili ng demonyo ang huling sakripisyo nito. Hinigpitan ni Jason ang pagkakahawak sa kanyang itak, kutsilyo sa gubat, isiniksik ito sa kanyang likod, naglabas ng isa pang bote ng langis, isang piraso ng tela na binasa sa apoy na anting-anting, at ibinalik ang anting-anting sa kanyang binti. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nag-iisa. Lumitaw ang aking ama. Ang taong tumalikod sa aking ina na nagtanim ng mga binhi ng trahedyang ito. Nakatayo ngayon sa tabi ko, walang sinasabi. Nagbubunot lang ng lumang machete. Tumango siya. Bayaran ng utang o hindi. Hindi ko hahayaang pumatay siya ng iba. Si Jason, ang kanyang ama, at si Boyong, ang kanyang matalik na kaibigan, ay mas napunta sa kabubatan. Kumikislap ang flashlight. Ang buhok na nalaglag sa kalsada ay tila gumabay sa daan. Isang sinaunang puno sa gitna ng gubat. Ang mga ugat ay parang mga kamay ng taong nakaluhod. Ang canopy ay itim na parang buhok na hindi pa naputol. At sa gitna ng puno, nakabitin si Ellen, nakapulupot ang buhok sa kanya, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga pulso. Sumigaw ako, "Ellen!" At pagkatapos ay lumitaw ito. Umulong ang hangin. Nanginginig ang mga puno. Isang walang hugis na nilalang ang lumitaw sa dilim, lahat ng buhok. Walang mata. Walang bibig. Tanging buhok, kulot, paikot-ikot, pag-uunat na parang mga galamay, at boses mula sa loob ng ulo ni Jason. Ang iyong bunsong kapatid na babae ang susi. Ang iyong dugo ang susi para mabuksan ang gate. At ang sakit ng nanay mo ang sakripisyo. Sumugod si Jason sa labanan. Ang mga buhok ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang mga paa, gumuhit ng dugo, bumubulong ng mga masasakit na alaala sa kanyang mga tainga. Ang pisikal na sakit na may halong mental obsession. Nakita ko ang aking ina nakahiga na naliligo sa dugo. Nakita ko si Ellen, hinahalikan ako sa huling pagkakataon bago niya nalaman na magkapatid kami. Nakita ko ang aking sarili, ang batang ipinanganak mula sa puot, ngayon ay namamatay mula sa dugong iyon. Boom! Ginamit ni Padre Jason ang kanyang machete para putulin ang isang lock ng buhok na sumasakal kay Ellen. Sinamantala ni Jason ang pagkakataon, inilabas ang sagradong bote ng langis at ibinuhos ito ng diretsyo sa katawan ng buhay na buhok. Boyong, apoy. Ang apoy ay sumabog, banal na apoy mula sa anting-anting na nagniningas ng maliwanag sa baras ng buhok. Ang hiyawan ay umalinaw sa kabubatan ng gabi, tulad ng daan-daang boses ng babae na sumisigaw, umuungol, nagmumura. Ang buhok ay sinunog piraso por piraso. Napuno ng hangin ang amoy ng nasusunog na balat, itim na dugo, at usok ng demonyo. Ngunit hindi ito madaling namatay. Humawak ang huling lock ng buhok, humigpit ang pagkakahawak nito sa lig ko. Narinig kong nagbitak ang mga buto ko. Hindi ako makahinga. At pagkatapos nagising si Ellen. Sumigaw siya. Jason! Hinawakan niya ang anklet sa binti ni Jason, ibinalik sa kamay niya. Ito ay kumikinang pula. Isang pagsabog ng liwanag, hinipan ng buhay na may buhok na nilalang sa abo na lumipad sa mga tuktok ng puno. Nahulog ako mula sa taas na halos 5 metro.
Ang huling naramdaman ay hinawakan ako ng braso ng aking ama. At ang sigaw ni Ellen parang ang tanging tunog na nabubuhay sa patay na gabi. Pagbabago ng eksena, si Jason ay nakahiga na walang malay. Nakabenda ang dibdib. Marahan ang ihip ng hangin. Napatay ang apoy. Tahimik ang kagubatan. Hindi ko alam kung nanalo kami o nakaligtas lang. Pero at least, ininatan ko si ate. Hindi bilang magkasintahan. Hindi bilang isang huwad na pag-asa ng nakaraan. Ngunit bilang ang tanging natitirang bahagi ng aking puso. Nakaligtas kami. Ngunit walang katulad. Unang eksena, ang malambot na sikat ng araw ay sumisikat sa kahoy na bintana. Nakaupo si Ellen na nakatalikod sa dingding, ang mas maikli niyang buhok dahil sa nasunog na bahagi ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Napapikit siya, huminga ng malalim. Unti-unting gumaling si Ellen. Naroon pa rin ang mga bangungot, ngunit hindi na nawawala ang kanyang mga mata tulad ng dati. Hindi na siya ang dreamy girl na naniwala sa simpleng pag-ibig. Siya ang nakaligtas sa mga hawak ng dyablo. Iba ang nanay ko, lady. Naglalakad pa rin siya, nagluluto pa, nakatingin pa rin sa akin, tulad ng dati niyang anak. Pero alam ko sa mga mata niya, nandoon pa rin ang kadiliman. Hindi siya nito kinuha. Ngunit nag-iwan ito ng peklat na hindi kayang burahin ng panahon. Isang normal na hapon. Nakatayo si Jason sa harap ng bahay, tahimik na nakatingin sa matandang puno. Ang buong nayon ay nagsimulang magsismisan tungkol sa akin. Sabi ng isang matandang bundok, ako daw ang may dugo ng tagapuksa, dugo ng mga ngaso ng aswang. Hindi ko itinanggi. Dahil ang silver anklet na yon ay nasa akin pa rin. At sa tuwing iniisip ko ang dugo, buhok, apoy, alam kong hindi na ako ordinaryong tao. Inilagay ni Jason ang anklet sa maliit na altar sa bahay. Sinala ng liwanag ang siwang ng pinto na nagpapaliwanag sa pilak. Ito ay kumikinang ng mahina, malabo, tulad ng isang buhay na espiritu. Ako ay isang sugarol. Isang walang inat na anak. Pero kung tutuusin, ako ay isang nakaligtas. At ako lang ang nakatitiyak na walang makakaranas ng katulad na kapalaran ng aking ina. I swear, kung magbabalik ang kasamaan, hihintayin ko ito. Hindi sa takot, ngunit sa apoy ng lahat ng natupok ng buhok ng demonyo. Pangwakas na eksena, lumabas si Jason ng bahay, malumanay na lumulubog ang araw sa hapon. Umihip ang hangin sa mga puno. Tila tahimik ang lahat hanggang sa nakita ko ang isang manipis na itim na buhok lumilipad sa harap ng aking mukha. Kasing liwanag ng hangin. Kasing manipis ng seda. Pero kaya sobrang pamilyar. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Walang asong umaangal. Walang tao. Ang puso ko lang medyo bumilis. Hinawi ko ang buhok. Ilagay mo sa kamay ko. At mumiti ako. Kung nandyan ka pa. Tapos nandito pa ako.